Wow! Ay guys, ito po, welcome back to my YouTube channel mga guys. Nandito na po ako muli para ikwento po sa inyo or sasabihin po sa inyo kung paano po yung step by step sa pag-apply dito sa Korea bilang isang factory workers. Ganito po siya. Bali, una po sa lahat, ito, sasabihin ko po sa inyo, wala pong agency na nagpapalipad o nagpapaalis mula sa Pilipinas hanggang dito sa Korea bilang magtatrabaho sa factory workers. Bali, ang kanto nito is government to government process po siya. Bali, si government ng Pilipinas at si government ng Korea, sila po nag-uusap para mapalipad po o mapaalis po o mapapunta dito yung mga APS. Ang tawag po sa kanila yung mga APS. Bali, dapat po ay nasa tamang edad ka po, 18 to 37 years old. Ewan ko kung nabago po ngayon. Bali, dati po kasi sa amin dati 37, 18 to 37 years old, high school graduate, or kahit ano basta high school graduate, tapos dapat wala kang record sa pagka-kriminal, ganyan. Pwede naman may tattoo, basta walang kriminal, o hindi ka rapist, ganyan. Basta walang kriminal na record, tapos, ganito pa, ano pa, yan, unang-una po sa lahat, dapat meron na po kayong passport. Kung nagbabalak po kayo mag-exam, dapat may passport na po kayo kasi napaka-importante po yung passport sa pag-take ng exam. Kasi kung wala kayong passport, hindi po kayo makapag-take ng exam. Tapos yung passport natin dapat at least 1 year valid po siya, validity. Bali, pag 1 year pababa, wala po, hindi po tatanggapin po yan ng POA o HRD Korea para makapag-exam ka po. Pangalawa, dapat po mag-aral. Mag-aral po kayo ng Korean language. Tapos, itong Korean language, may dalawang option po kayo. Self-study or mag-school po kayo sa training center. Bali, ang pag-iba po kasi nila, yung self-study po is free. Kasi nga, self-study po, wala po kayong gagastusin. Ayan, or kayo po magpo-provide pero sa mga reviewer yun, yung mga books, ganyan. Pero sa naman, sa schooling, sa pag-school nyo naman po, ganito yan. Bali, may babayaran po kayo doon. Tapos, pero ang pagkakagandaan po, pag nag-school po kayo, bali, i-guide po nila po kayo. At, yun, i-guide po nila kayo, sasamahan po nila kayo hanggang makalis po kayo, hanggang makapasa, mula sa pagpasa, hanggang makaalis. Yan. Then, dapat po, next, pangatlo po, dapat meron po kayong e-survey or e-registration mula po sa POE. Ganyan po. Kasi kailangan po natin ng e-registration o e-survey. Kasi ito rin po kasi kung wala po kayo nito, hindi rin po kayo makakapag-exam. At dapat din po, pasado din po kayo sa online survey. Kasi pag nagkaroon pa ng online survey, dapat pasado po lahat ng dapat yung mga information nyo, dapat tama po yung mga information na i-input nyo po doon. Tapos, dapat pag sinabi yung picture na i-upload nyo po doon ay 2x2 picture with white background, ganun po dapat, sundin nyo po dapat kung ano po yung mga required po doon. Then, dito po dyan sa online survey, tapos pag natapos po doon, pag magbabayad na po kayo sa online payment, ang ginamit ko po dati is Land Bank, True Land Bank. Tapos, GCash, pwede rin po yan GCash sa pagbabayad po dito para pumasok po yung payment nyo kung sakaling dumating na po yung time na meron pong yung online payment. Kasi online po lahat po kasi yan. Text. Ang pang-apat naman ay waiting po natin. Hintayin po natin yung tawag dito, yung announcement for the exam. Hintayin natin yung week. Depende kung ilang weeks o isang buwan bago exam. Kasi depende rin po kasi yan sa HRD Korea po. Ang nagde-decide po yan. Kasi si POE lang po, tayo lang taga-post o kasi nga nag-uusap lang po si government to government, sila nag-uusap. Tapos si HRD Korea sasabihin niya sa government natin yan sa Pilipinas, itong buwan na to, ito yung exam. Tapos naman sasabihin niya, ipopost po niya. Then, after yan, exam na po. Pag sakaling nakapasa po kayo sa exam,
Sa exam naman po dalawa po yung kategorya po do'n, PBT at CBT. Bale ang PBT ang tawag do'n ay paper test paper sorry, paper paper-based test. Kumbaga test paper po siya. Ang kinagandaan po dito is maiuwi mo po yung test paper mo after niyong exam niyo po. Tapos sa CBT naman po, ang kinagandaan din po sa CBT, ang ibig sabihin ng CBT is computer-based test. Sa computer po kayo mag-exam. Ang kinagandaan doon ay bago ka umalis po sa upuan mo or lumabas sa room na pinag-examan mo, alam mo na po agad yung score mo. Unlike si PBT, maghintay ka po ng 1 week, 2 weeks, 3 weeks, ganyan po. Depende po sa i-announce po ng gobyerno po natin. Then, dun sa exam po, meron po tayo. Dati sa exam ko po kasi KLT 16 po kasi ako. Bali, 40 items na lang po siya. 20 na listening, 20 items na reading. Depende rin po sa passing score. Kung ano po yung sasabihin ng passing score. Kasi yung passing score po namin dati, sa exam is 24 item. 24 po. Pag nakuha mo yung 24, pasado ka. After nung pag nakapasa ka po sa exam, didiretso ka po sa skill test yan. After ng exam, maghihintay ka po ng resulta para sa exam. Pero tips ko po sa inyo, habang hinintay nyo po yung resulta sa exam, kasi mga 1 week, 2 weeks, or 3 weeks, ganyan. Habang hinintay nyo po, umpisan nyo nang mag-review for skill test naman po ngayon. Kasi nga po, pagdating ng skill test, ng result, tapos nakapasa pala kayo, at least, naumpisan nyo na yung pagre-review or pag-practice ng mga skill test. Yan. Pag next, skill test na tayo, no? Sa skill test na, pag nailabas na yung resulta ng exam. Pag nailabas na yung resulta sa exam, tapos nakapasa ka, next level ka na. For skill test. Skill test. Dito sa skill test, meron po tayong 3 categories. Bali, assembly, basic skill test, interview, then physical test. Dito sa basic skill test, dito po may 3 category po. Bali, yung mataas po itong score na to, 40%. Yung interview, 30%. Physical test, 30%. Kabayan to 100%. Kaya dapat galingan nyo po dito sa skill test. Lalo na pag medyo alanganin po yung score nyo sa exam, galingan nyo sa skill test. Kasi ganoon din po yung ginawa ko dati. Medyo, exam ko dati, 62.5 po kasi times 2.5 yung kada 1 item. Excuse me. Tapos, wala pang result ng exam. Yun, nag-review na po ako. Nung pagdating ng skill test, ayan, hindi na po ako nangapa sa oras kasi 1 week lang po yung preparation namin for sa skill test. Kaya ang ginawa ko, nung skill test, yun, nagawa ko na po lahat. Ang score ko doon is 93% up to 100. Yan, doon po ako nakabawi, kaya hindi po ako nahulog. Thanks God doon. Then, una sa basic skill test, dito po meron po tayong 3 ginagawa. Yung bolts and nuts, hanging rings, then insert and pin. Mapag-aralan nyo yan pagkatapos yung pag mag-exam po kayo, pagkatapos mag-exam. Meron din po sa training center na nagtuturo po sa inyo na ganito. Noon po. Then sa interview, scripted naman po yung pag-con po sa interview po sa pagpapakilala, introduce yourself, ganyan. Then sa physical test, dapat hindi po kayo colorblind. Kasi kung colorblind po kayo, kahit pasado kayo, kahit perfect yung exam, wala, bagsak din po. Kaya, bago ko mag-take ng exam, dapat alam nyo na kung colorblind kayo o hindi. Tapos, kukunin yung height, weight, ganun. Then, after nyan, waiting na naman po kayo sa resulta ng skill test. Then, pag natapos po yung waiting, pag in-announce na po ulit, tapos pag nakapasa po kayo, ang susunod nyo na po yan ay kinabukasan po, mag-medical na po kayo agad. Kasi unahan po yan unahan po sila. Madami po mag-medical para mag-process na po kayo ng papel nyo.
Bale after ng medical, 'pag nakapasa fit to work po kayo, diretso na po kayo sa POA. Magpasa po kayo ng requirements doon, ipasa niyo po yung medical certificate na kayo po ay fit to work po. Then dun sa POA, meron sila ibibigay sa inyo na pi-fill upan na form. Bale 4 na form po 'yun. Pi-fill upan po niyo 'yun. Then after po niyon, maghihintay na rin po ulit kayo. Dun na po kayo magkakaroon po kayo ng APS account. Gagawa po kayo ng APS account. Tapos dun niyo po i-view yung immigration progress niyo. Kung paano yung progress niyo, kung na-send na ba yung mga requirements niyo, darating yung API, ganyan. Dito po sa View Immigration po, sa immigration progress niyo po, dito po niyo makikita yung progreso ng papel niyo. Kung ito ay na nagpa-process ba siya o nagkaroon na ba kayo ng employer. Magkakaroon kayo ng employer niyan, malalaman niyo po yan pag meron na po employer kapag meron na pa kayong API. Pag nagka-API na po kayo, yan. Pag nagkaroon po kayo ng API, yun po, ibig sabihin po yun ay may nakapili na po sa inyo na employer na after na API, susunod po doon ay yung forward contract. CF naman po doon, forward contract, ay contract forwarder, then magsasign ka na po dun sa POA. Iwan ko po ngayon kasi nga po meron base sa COVID, parang iba na po yung process po ngayon. Bali, sinisend na lang po dun sa through email yung mga pipirman. Pero dahil po sa amin po dati kasi, after nun, pag lumabas po yun, makikita nyo po dun, pupunta po sa POA, pipirma po ng kontrata. After nun, sasabihin po sa inyo kung kailan po kayo magti-training ng 5 days. 5 days training po yun, dun po sa mismong POA po. Or depende kung saan po kayo ilalagay ng POA kasi tatlo po yung pinagtitraining yan po kasi marami pong magti-training po ng 5 days. Tapos may bayad po yun, 500 pesos para sa libro lang po yun. Then after nun, pagtapos yun, maghintay na po kayo ng pag nagkaroon po kayo ng tentative na pag-flight, yun. Pagkatapos yun, mag-process na po kayo ulit ng papel nyo. Yung medical po, bale 3 months valid lang po siya. After 3 months, magpa-medical po ulit kayo pag nakakuha. Pero suggest ko na po, tips ko sa inyo, pag nagkaroon kayo ng API, magpa-medical po ulit kayo. Para kung sakaling may TED na po kayo, o tentative date at least, nakaready na po. Tapos NBI, 3 months din po siya. Yan, ipasa nyo ulit po yon. Babalik po kayo sa POA, papas nyo po yung mga completong requirements nyo na po. Then, magbabayad na po kayo ng mga processing fee, yung UWA, ganyan. Yung processing fee, PhilHealth, mga ganyan. Basta marami na kayong babayaran po doon. Sabihin mo na nasa, hindi, mga 35,000 pababa po. Depende po kasi yan. Kasi kayo po gagastos sa ticket. After po yan, pag mayroon po kayong actual date sa pag-alis, ayan po. Tapos siyempre, magpipidos na po kayo. Tapos ng pidos, punta na po kayo sa, kung yung actual date nyo po ay ganitong araw na to, yun, pupunta na po kayo sa airport. Then, lilipad na po kayo yan. Lilipad. Pag dating nyo sa Korea po, hindi po kayo didiretso sa inyong employer. Bali, pupunta po kayo muna kayo sa training center po, tinatawag po nila dito sa Korea. Bali, 3 days po kayo doon. 3 days, unang dating nyo, pangalawa. Yung pangatlo po, doon na po kayo susunduin, doon sa training center. Depende po kung saan kayo susunduin. Kung malayo po kayo, meron po, bibiyahe muna. Tapos doon po kayo sa ibang lugar kayo susunduin, ganun. Yun, yung katapos yun, 3 days po sa training center. Pagdating nyo pa lang doon, magmi-medical na naman po kayo doon. Bali, 3 beses po ako nag-medical noon. Medical. Tapos after medical, yun, nag-training po kami. Nakinig lang po kami sa mga lecture ng mga Koreano, Koreana, yung mga ganyan. Pero may Pinay naman po siyang taga-translate. Then, after 2 days, 3 days, after 3 days po yun, yan, susunduin na po yung Sajangnim or Samonim. Tapos, after yan, pag sinundo na po kayo, yun na. Pupunta na po kayo sa mismong company po nyo o doon sa mismong tirahan nyo po yan. After po yun, yan, pahinga na po kayo. Depende po na po sa amo nyo kung mabait siya, papakainin po kayo agad. Sa akin po kasi dati, Jeju po ako. Lumipad pa ako. Sumakay pa kami ng aeroplano.
Bale nasundo po ako ng 11:00, nakarating po kami sa Jeju Island 4:30 na po. Gutom na gutom po ako nun, eh. Pero yan lang po. Bale ito lang po yung tips para yung mga step by step para makapunta po dito sa Korea. Itong tips na po ay itong sinabi ko sa inyo, para sa mga gustong mag-apply lang po. Thank you so much and God bless.